Maraming salamat, Brother Randy. Salamat din doon sa mga nagpa-awit kanina. Napakagandang line up, ano? O yung awit. Siguro pwede na yun sa May 14, ano po? Doon sa CBC. Awitin natin rin yung babakap si Brother Bern. Ano po? Okay. So, yung title ng ating preaching ngayong umaga, this was all started from the exhortation made by Brother said noong Tuesday. Nakita ko kasi rin yung isang topic niya is comfort zone. Ano po? So, ano ba yung nasa comfort zone? Pero ito, may twist siyempre siya, no? Kaya meron tayo ritong boundaries and hindrances. Ano po ba yung sinasabi sa ating boundaries and hindrances? Ito po yung hangganan at saka po yung hadlang. Ano po? Kasi ang Panginoon, simple lamang. Binigyan niya tayo ng tinatawag na boundary. Pero tayo pilit lumalabas doon sa ating comfort zone. Anong ibig sabihin noon? Tingnan natin ngayon kung ano yung sinasabing hangganan at kung ano yung sinasabing hadlang. Ang ating verse na pag-uusapan ng scriptures ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Hinahayaan ko pong tumayo lahat at samahan po ninyo akong basahin ang talatang ito sa wikang Pilipino o Tagalog. Ang sabi po rito sa verse 24, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. Sabi rito, no? Sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan, wika ni Apostle Paul, at hindi ako sumusuntok sa hangin. Verse 27, subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupin ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Purihin pagbasa ng salita ng Diyos, tayo po ay pansamantalang minuko at manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Marapat lamang, Panginoon, na muli kami ay magpuri sa iyong pangalan. Pasalamatan ko po namin at higit sa lahat, Lord, luwalhatiin namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli pinagtagpo-tagpo mo kami sa lugar na ito upang makapakinig at makapag-aral ng inyong salita. At hinahangad po namin, O Diyos, at dinadalangin namin, at hinahangad, Panginoon, na yung aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga, na yung mga salita ay tumimo sa pinakalalim na bahagi ng aming puso at ng aming buhay. Panginoon, linisin mo ang bawat isa upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, na umakyat sa inyong banal na trono. Itago po ninyo, Panginoon, ang iyong lingkod sa inyong panalikuran at magsilbi lamang, Panginoon, ako na tungtungan ng inyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatirang nandito ngayon. Salamat sa kanila, Panginoon, na patuloy na nag-aasam, nag-iinit, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. At ganoon din, O Diyos, yung aming mga kapatid, for some reason, ay wala rito sa oras na ito. Katagpuin niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan nang sa ganoon, Lord, sa darating ng mga panahon, linggo, ay makasama rin namin silang nagpupuri po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po, pinakamataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng sabi ng Amen. Sige po, makakaupo muna po tayo.
Ang sabi rito doon sa scriptures na ating pinag-usapan, hindi ito po yung literal na tayo ay tatakbo doon sa track and field or oval. Kung titingnan po natin, ito po ay may kinalaman doon sa paano ba tayo naglilingkod. Ano ba yung inaasam nating paglilingkod? Anong uring paglilingkod meron tayo sa ating Panginoon? So makikita po natin dito doon sa verse 25, ang sabi rito, lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, tingnan po natin, ano? Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. So very clear po yun, ano? Yung sinasabi sa atin doon. Doon sa verse 27, naktawan ko yung verse 26, ang sabi, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Bawat Kristiyano o believer mga kapatid ay meron tayong tinatawag na goal. So ibig sabihin, meron tayong hinahangad bilang Kristiyano. At maliwanag dito ang sinasabi sa atin, sinusupil daw ni Apostle Paul ang kanyang katawan. Ang sabi rito, no? Pinahihirapan ko ang aking katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, pinipilit niyang marating. Pinipilit niyang makamit yung goal na sinasabi sa atin. At bawat Kristiyano, meron din tayong target na goal mga kapatid. Ano ba yung sinasabing goal sa atin? Sige, faith. Ang sabi doon sa dictionary na ginagamit natin, ang sabi rito, a goal is something we work towards or an objective we have in our mind. Nasa isip natin yan. Ano ba yung goal natin? Iyon ang definition niya. So sa lahat ng bagay na ginagawa natin, paglabas natin dito, sa paghahanap buhay natin, meron tayong goal na sinasabi. For example, pag tayo ay nagtrabaho, gusto natin kumita tayo ng 1,000 sa isang araw. Iyon ang definition ng goal sa dictionary binabanggit natin. At pag sinabing goal na yan, pipilitin mo yung 1,000 pesos na yan ay iyong kitain. Ano po? Dahil iyon yung nakaset sa utak mo. Just the same sa pag-aaral ng mga estudyante natin. Ang goal mo ay hindi ka patanggal doon sa scholarship. So, mini-maintain mo ngayon yung grade na kung saan iyon yung policies and guidelines na isineset ng eskwelahan. Ano ba yung sinasabing goal sa atin? A goal is what we wish to achieve. Yung gustong-gusto natin, specific and measurable objectives. Yung alam lang kaya natin. Iyon ang definition na ibinigay ng dictionary dito sa mundo. Ay ano naman yung goal na sinasabi sa atin na definition ng Biblia, mga kapatid? Ang sabi po rito, the Bible says that we should seek God's wisdom for our goals regularly and stay in communication with God. Hanapin daw natin ang ating Panginoon. Ang sabi, ano? At asamin natin yung karunungang ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Iyon ang definition ng goal sa Biblia. Bakit? Kasi nga, meron tayong gustong marating. Mamaya, maunawaan natin ang lupusan kung ano yung mismo gusto natin marating bilang Kristiyano dito sa buhay na ito. Biro nyo, from this world, kailangan makuha natin yung goal natin when it comes to serving our Lord. Ano po? Doon sa ikalalago ng kanyang kaharian. Goals are plans to achieve something. And the Bible says, making plans is beneficial. Lahat daw ng goal natin para sa Diyos, mga kapatid, lahat ng goal natin para makamit yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay beneficial sa atin yan. Bakit? Napakahalaga niyan, mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod dito sa mundo sa isang Diyos ng mundo, mga kapatid, kung hindi yung mismong Diyos natin ang ating pinaglilingkuran. Alam ko, nakukuha ninyo ang ibig ko sabihin.
Sapagkat kung nandito mga kapatid, ang puso mo, nandito mga kapatid, ang iyong isipan mga kapatid, yung makapaglingkod lamang tayo doon mismo kung ano yung nasa mundo, hindi iyon ang goal ng Kristiyano mga kapatid. Meron talagang minimiting goal ang dapat ang believer or Kristiyano. Ang sabi rito, for the life of the believer, meron tayong tinatawag na hangganan dapat. Ang sabi sa atin doon, iyon yung end zone mga kapatid, which is heaven. Iyon yung sinasabi sa ating everlasting life. Iyon yung sinasabi sa ating kingdom. Iyon yung dapat end zone ng goal natin when we are serving through God mga kapatid. Ano po? Kailangan meron tayong end zone na tinatawag. Hindi po pwedeng meron kang minimiting end zone, pero ikaw naman mismo o tayo naman mismo ay lumalayo doon sa boundary na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Baka naman merong balakid o hadlang. Ano po ang sabi sa atin? We want to look at things that will hinder us from reaching the end zone. May mga balakid mga kapatid. And we want to look at something that will hinder us from obtaining our goal, which is heaven, mga kapatid. Dapat alamin yan ng Kristiyano. Ay, ang sabi nga natin, back to church Sunday. Kaya nga dito natin matututunan unti-unti. Alam po ba ninyo, pumasok man lang sa isipan natin, sa puso natin yung 10% ay pangangaral dito mismo, sa loob ng bahay-sambahan natin, napakalaking bagay na po yan, mga kapatid. Kumpara sa pag ikaw ay wala dito, 0% mga kapatid ang matututunan mo. So, ibig sabihin, wala tayong matututunan sa labas. Kaya nga, napakahalaga yung nandito tayo mismo. Si Paul, tingnan natin bilang tao. Ano ba si Paul? Ang sabi sa atin, Paul heritage carried great respect in the man's eyes, but God asked him. Mismo ang Diyos ang nagsalita kay Paul, why do you persecute me? Kapatid, kung tayo ay nasa tahanan lang natin, kung tayo ay nasa labas, kung tayo ay naghahanap buhay, especially pagdating ng linggo, mga kapatid, pwedeng sabihin sa atin ng ating Panginoon, pini-persecute mo rin siya. Ano po? And that is the meaning of that. I-persecute mo ang Lord dahil hindi ka mismo, wala sa loob mo, wala sa isip mo, wala sa puso mo ang paglilingkod. Bakit? Sino ba si Paul? Si Paul sikat na sikat. Sikat siya dahil unang-una, siya yung paboritong estudyante ni Gamaliel. At si Gamaliel, mga kapatid, nung kapanahonan nila, ay napakatalino mismo sa larangan ng mga scriptures, mga kapatid. Ano po? At si Paul mismo ay isang Romano, mga kapatid. He is Romans, mga kapatid. Si Paul. Kaya si Paul, pero nyo, kung hindi sikat si Paul, kung hindi siya malakas, binigyan siya ng authority to kill Christians. Ikaw pang karaniwang ang tao, bibigyan ka ng authority? Cannot be. Kahit magaling kang sentoryo ng araw. Pero si Paul, binigyan. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoong Jesus? Why do you persecute me? Kung i-compare natin ngayon sa mundo natin, kung anong meron tayong ginagalawan dito sa mundo natin mismo, pwedeng sabihin ng Panginoon kung wala tayo sa Kanya. Pwedeng sabihin ng Panginoon kung hindi tayo nag-church o nakikihalubilo mismo doon sa mga gawain natin. Pwede natin sabihin na pinipersecute din natin ang ating Panginoon. Pero sabi nga natin, lahat ng bagay ay pinatatawad ng ating Diyos, mga kapatid. Sapagkat, bakit? Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Ano po? He is faithful, mga kapatid. Kaya, lahat ng bagay, mga kapatid, patungkol sa ating Panginoong Jesus, dapat huwag tayong magpapabaya. Aim natin, ano po? Dapat meron tayong goals and objectives. At yung goals na yan, mga kapatid, mauunawaan natin yan. Anong sabi ngayon dito? 2 punto lang ang tatalakayin natin.
Una, boundaries. Ano ang sabi sa boundaries? Ito raw yung hangganan. Ano po? Yung hangganang sinasabi sa atin, pag sinabi natin boundaries, ang Diyos binigyan tayo lahat ng boundary. Mamaya malalaman natin ano yung boundary ibinigay sa atin. Ang sabi dito muna, God has given us boundaries in life. They are called, una, the Ten Commandments, kung napansin ninyo. Pero yung Ten Commandments, sabi nga natin, kinumpras na lang yan. Ano po? And we cannot violate God's law in any way and stay in bounds. Doon pa lang sa Ten Commandments, sige, Faith, makikita natin, saan mo makikita yan? Sa Exodus chapter 20, yung buo. Ano po? Sige, Faith, yung isang unang slides bago natin balikan yan. Ang sabi dito sa Ten Commandments from Exodus 20, maliwanag dito mga kapatid, alam na alam to lahat ng Kristiyano. Ano ngayon ang ginawa rito ng Panginoon? Ibinigay siya kay Moses at ibinigay ni Moses ito doon sa mga anak ng Diyos na naniniwala kay Yahweh. So binigyan sila ngayon ng boundary. Ito lang ang kailangan mo. Thou shalt have no other gods before me. Hanggang doon sa 10th commandment. Ano ang sabi? Thou shalt not covet. Andyan na yung pagnanakaw, pagnanasa, pagsisinungaling, pagpatay. Hindi paggalang sa magulang. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan niya tayo ng boundary, mga kapatid. Ngayon, anong boundary meron tayo nung kapanahon na naman ng ating Panginoon? Next slide. Ang sabi rito doon sa Mark, chapter 12, verses 30 to 31. Incompres yan ng kapanahon na ng ating Panginoon Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Balikan natin natin Faith, yung frame number 8. This is now your assignment. Ano ba ang sinasabi ngayon doon sa binasa natin? Yung binasa natin, Exodus 20, Mark chapter 12, verses 30 to 31. Ano pa ngayon yung mga iniutos sa atin bilang boundary? Kaya may bilog yan, ano? Then may mga rectangle dyan. Binigyan tayo ng boundary. Matthew 7:12, Mark 11, verse 25 to 26, John chapter 15, verse 4, Matthew chapter 5, verses 43 to 45. Ito nga lang Matthew 5:44 to 45. Pagmamahal ito mga kapatid sa kaaway. Iniutos ito mga kapatid. That is also a boundary mga kapatid. Pero bakit pag may kaaway tayo, mas nakikipag-away tayo? Ibig sabihin, kung matapang siya, mas matapang tayo. What would you think mga kapatid? Ibig sabihin, yun ba yung boundary na binigay sa atin? Hindi mga kapatid. Lumalabas ka, nagkakaroon ng hadlang. Yung galit sa puso mo, yun ang sinasabi sa atin, isa sa mga hindrances mga kapatid. John 14:15 at John 3:7. Malay natin, pagdating doon natin sa swimming pool, May 26, itanong natin yung mga verse na yan. Ano po? Mamili na kayo ng isa, baka sakaling kayo po ang matanong. Siyempre, may makakaibat yan ng mga surprises and prizes. May clue na kaagad ah. Surprises and prizes. May clue na, may clue. May clue na. Ayan, dyan na lang. Ibig sabihin, madali na. Ano po? Ang sabi rito doon sa frame number 11, many people today think that just because they consider themselves good people and they live good and acceptable lives according to worldly standards, they have reached their goal in life. Akala ko, ganito talaga lang ang buhay ng tao. Gusto mo mag-aral, nakatapos ka, nakapagtrabaho ka, ang ganda ng sweldo mo, akala mo accomplish ka na. But I am wrong mga kapatid. We are wrong mga kapatid.
hindi pala iyon yung makapagpapaligaya sa atin. Sapagkat iyon ay temporary lamang. Ano sabi sa atin? Our permanent residence is in heaven. Kaya dapat meron tayong pinatarget. Paul had more in the flesh than most of us, but after he saw the light, nakita niya mismo ang Panginoon. He had not reached the goal God intended him to reach. Alam na alam ni Paul, napakatalinong tao niyan. Kung baga, kung ikukumpara natin ngayon, siya ay isang senador ng kapanahonan niya. Pero alam mismo ni Paul sa isip niya, sa puso niya, hindi niya na-attain mismo o hindi niya narating ang gusto ng Panginoong Jesus para sa kanya, mga kapatid. Acts chapter 9, 3-6, ano sabi rito? Nagtakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumpa siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Si Paul po ito, ano yung binabanggit ko? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo at pumasok sa lungsod. At do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Binigyan ngayon si Paul ng ng boundary. Binigyan siya ng hangganan kung ano lang yung dapat niyang gawin. Sumunod pa si Paul? Sumunod siya, mga kapatid. Dahil binigyan siya. Ngayon tayong lahat, anong boundary meron tayo, mga kapatid? Isa lang ang isa-isip natin. Ang Biblia. That is the Word of God. Nowadays, in this lifetime, mga kapatid, ang boundary na ibibigay sa atin ng ating Diyos mismo, mga kapatid, ay ang ating Biblia. Basahin natin ang ating Biblia at doon natin makikita lahat na hindi tayo dapat lumabas doon. Because that is the boundary that will be given by our Lord God, mga kapatid. Ano po? Siya mismo may bigay niyan. Ecclesiastes chapter 5, verse 19-20. Ganon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Napakabait ng Diyos, mga kapatid. Andun ka na sa boundary, nag-i-enjoy ka pa. Hindi ka lalabas ng boundary, pero pwede ka na mag-enjoy, mga kapatid. Sapagkat iyon ay kaloob mismo ng ating Panginoon. Enjoy mo lahat. Ano sabi natin? Umaten ka kung saan mo gusto umaten. Pero, dapat nangingibabaw ang pagmamahal mo sa ating Panginoon. Verse 20, sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Ano ba ang sinabi ng mga ngaral, mga kapatid? Ang sabi pang araw, uminom, kumain. Ano po? Magpakasarap. Sapagkat yung biyaya na yun, mga kapatid, ay kaloob ng ating Panginoon. Every breath of life has been a gift by the grace of God. All of our possessions are a gift from God. Lahat ng pag-aari natin sa Diyos yan. Hindi tayo pwedeng sabihin natin, ang galing-galing ko. Walang ganong salita po, mga kapatid. Lahat po yan ay galing sa Diyos. Kaya napakaganda example ng kay Brother Rami kanina. Pinakita niya roon na akala natin tayo pinagmalupitan ng Diyos. Pero yun pala, ang Diyos mismo ay tinutulungan na tayo. Like the what? Footprints ng busan? Alam niyo na ang storya, di ba? Na nag-init, nakita niya dalawang set ng tapak ng paa. Then later on, nakita niya isa na lang. Yun na pala yung time na kinakarga na siya ng Panginoon. Yeah. Pangalawa at panghuli, hindrances. Ano ba yung mga hadlang, mga kapatid? Kung tayo ngayon ay nasa boundary na, anong sabi ng Galatians 5:7? Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Ito mismo, tayo.
Sino ang humaharang o humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Kapatid, pag binasa mo yung Galatians na to, yung buo niya, dito ngayon pupunta yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. At dito mismo makikita natin kung ano yung bunga. Bunga ng masama, bunga ng mabuti, mga kapatid. Dito natin makikita ngayon kung paano tayo sumusunod daw mismo doon sa aral ng ating Panginoon. Hebrews 12:1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong teka tayo tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Kapatid, takbo lang ng takbo. Hindi ka tatakbo ng 100 meters, 200 meters, no. Pag sinabing takbo ng takbo, mga kapatid, doon ka lang sa oval na boundary na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong lalabas po, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9, verses 26 to 27. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan, wika ng Apostle Paul. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Upang gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Paul has been describing what an athlete must do to win a race, mga kapatid, including the exercise of great self-control, mga kapatid. Ano po? Sa paligsahan, isa lang ang nananalo. Iyon yung sa mundo, mga kapatid. Pero tayong lahat ng Kristiyanong nandito, basta maayos at tayo'y nakapaloob doon sa boundary na pinagkaloob sa atin at tinanggal natin yung mga hindrances, mga sagabal, mga kapatid, o yung mga hadlang. Lahat tayo, mga kapatid, ay po pwedeng magwagi. Ano yung pagwawagian natin, mga kapatid? Patuloy natin aralin. 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Pinagbuti ko ang aking pangipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay sa akin, koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ano po? Sarap pakinggan, mga kapatid. Iyon ang katotohanan. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabi sa kanyang pagbabalik. Ito, mga kapatid, yung tayo mismo. Hindi man sa panahon natin, datnan tayo ng ating Panginoon, pero meron siyang pangako, mga kapatid. Basta anong sabi sa atin, kung ano yung boundary na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, dapat doon lamang tayo mamamalagi, mga kapatid. And for the last phrase, anong sabi sa atin? In the New Testament, Paul speaks of Abraham or Abram. And he commends the faith of Abraham to us as only believe. Maniwala lamang tayo by faith, mga kapatid, doon sa sinasabi nating takbuhin, doon sa sinasabi nating boundary, mga kapatid. Walang magiging tuwang yung mga hadlang, yung mga sagabal sa ating buhay. We ought to believe more. We ought to trust more. Magtiwala lamang tayo. And we ought to obey more. Sumunod lamang daw tayo. We ought to be more like Abraham. Anong sabi sa atin? This is my word for today. Run in such a way as to get the prize. We do it to get a crown that will last forever. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan at banal, muli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katatapos namin pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon.
Alam po namin, O Diyos, na napakahiwaga ng inyong salita, sapagkat ito ang babago sa aming buhay. You give us boundaries, pero pinipilit namin lumabas dahil yung comfort zone, Panginoon, ay nasa labas mismo ng boundary na ito. At ito mismo ang nagiging sagabal o yung hindrances, Panginoon, nagiging hadlang sa aming buhay. Kung anong kasiyahang meron sa mundo, kung ano yung ginagalawan namin sa kasalukuyang mundo, ang hirap pumasok, Panginoon, sa boundary na ipinagkaloob mo sa amin. Simple lang, Panginoon, alam namin, andyan yung 10 utos ng Diyos o 10 utos mo, at nandyan yung binabanggit sa amin lagi dito sa loob ng bahay-sambahan, ng loving God, and loving people. This is only a boundary na pwede namin panghawakan. At napakarami pang utos mo, Panginoon, na po pwede namin makita. Sapagkat ibinigay mo na sa amin yung boundary mismo, your word, Lord, the Bible. At kailangan hindi kami lumayo doon. Kung minsan hindi kami nakaka-attend sa mga gawain, kung minsan hindi kami nakaka-attend doon sa mga activity ng church, unawain mo po kami, Panginoon. Yung iba sa amin minsan napakalayo pa ng pinanggagalingan. Yung iba sa amin nagiging hadlang yung pamasahe, yung service. Pero alam namin, O Diyos, sa puso namin lahat, bilang mananampalataya mo, Panginoon, ngayon namin naunawaan, hindi kami dapat lumabas sa boundary na pinagkaloob mo sa amin. Pagkos, Panginoon, supilin namin ang mga hadlang, supilin namin ang mga sagabal sa aming buhay. Like the faith of Abraham, Panginoon, he only believed. His faith, Panginoon, is also his saving faith, Panginoon. Ito mismo, Panginoon, ang panghahawakan namin sa oras na ito. Pagpalain mo lahat ang iyong mga hinirang. In the mighty name of Jesus, lahat po magsabi ng Amen. Amen.